Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Never underestimate your heart, because it will ache more when it hurts, more than you think it would. Dear Max FM. Ako po si Elish. Medyo mahiyain, pero palaban kapag inaapakan ng pagkatao. At pagdating sa usaping puso, maski shy ako sa boys, pero nagka-boyfriend ako ng 3. Una, trip-trip lang yon. High school days, wala pa kaming mga bait nun. Mura lang mig nagdula og bahay-bahayan ato. Tapos mag-asawa na daw kunumi. Abay gani na akog mabuntis dayon ko kung halukan lang og kaisa. Pero naging puppy love ko din naman siya. Yun lang, after 1 year, nag-stop siya at gumraduate akong wala siya. Hindi na nagpakita. And then second boyfriend ko. Second year college ako. BS Education, major in Filipino. Ang course ko. Pero nag-cross subject ako, kaya naging classmates ko karamihan ay mga taga-engineering department. Naging seatmate ko si Peter. Payat, negro, pero matalino. Naging close kami. Until nanligaw siya at after first sem, sinagot ko siya. The best ang samahan namin nun. Sobrang sweet ni Peter. Sobrang maalaga sa akin. Pero sinubukan kami ng tadhana. Sa isang klase namin, nagkaroon ng groupings. Tapos syempre dahil magjowa kami, magkasama kami sa grupo with other 5 members. Discussion, palitan ng ideas, etc. Until nag-bell na. Nagsilabasan na kami sa classroom. Tapos bigla akong na-remember na naiwan ko pala ang sling bag ko sa upuan ko. Nakasabit lang mismo sa harap ni Peter. Pero nung binalikan ko, wala na. Nag-ask pa ako sa ibang andoon sa room. Pero wala daw silang nakita. Sabi ko kay Peter, hindi pwedeng mawala yun. Kasi ando ng allowance ko at pambayad sa boarding house ko. Alam ni Peter yun. Pero sa liit ng room namin, wala talaga ang sling bag ko. Hindi ko na napansin kung sinong may bit-bit. Nagalit ako bigla. Nagmura. Kung sino-sino nang naisip kong kumuha. Sinigawan ko sila na ilabas na ang sling bag ko. Huwag nila akong gino-joke. At pati si Peter dinamay ko pa. Pati siya, pinagdudahan ko pa. Inawat niya ako sa pag-wild ko. Sabi niya, siya na lang daw bahalang hahanap ng paraan para mabayaran ang boarding house ko. Sabi ko naman, baka naman kasi ikaw ang kumuha. Kaya kampante ka lang dyan. Ikaw lang may alam na may pera dun sa sling bag ko eh. Pero kahit anong paliwanag niya, kahit sabi niya pa kapkapan mo pa ako, halongkatin mong bag ko, wala kang makikita. Ikaw pa ba nanakawan ko? Pero hindi na ako nakinig sa kanya. Hindi ko na naisip na boyfriend ko siya, Chin. Kasi ang pagkakaalam ko pagdating sa pera, wala na talagang sinasanto ang iba, kahit kapamilya, kaibigan, o karelasyon mo pa. Chin, okay. Ang alam ko lang, masyado akong isip bata nun. Immature. At masyado ko yatang nasaktan si Peter. Pero kasi that time, pinagdudahan ko talaga siya. Dahil siya lang naman nakakaalam na may lamang pera ang sling bag ko. At yun ang naging dahilan ng breakup namin nun.
Sa isang iglap, bigla kaming naging strangers sa isa't isa. Nagkalayo na ng upuan at di na nagpapansinan sa loob ng klase. And to cut the long story short, natapos ang second sem na walang reconciliation na nangyari. Until hindi ko na siya nakita pa, simula nun. Third year, second sem, nagka-boyfriend ako ulit. Ang pangatlong boyfriend ko, si Leo. Pero kahit nagka-boyfriend ako, hindi pa rin mawala sa isip ko si Peter. Parang na-realize ko ang pagkakamali ko, na pati ba naman siya pinagdudahan ko. Alam ko namang mahal niya ako at hindi niya yun magagawa. Pero wala na, hindi na siya nagpakita. Si Leo naman, hindi kami magka-classmate. Pero kasama ko sa Filipino Club as members. Mahihain din siya, katulad ko, pero may pagkakalog. Lagi niya akong pinapatawa. Kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Naging kami after a few weeks lang ng panliligaw. Pero sa bawat date namin, ang nasa isip ko ay si Peter. Nagigilty lang siguro ako, sabi ko. Kaya hindi ko siya makuhang walain sa isip ko. Minahal ko naman talaga si Peter. At gusto kong mag-ask sorry sa kanya at makipagbalikan nun sa kanya. Pero di na siya nagpakita. Kaya dinedma ko na muna ang puso ko na siya pa rin ang hinahanap ko. Kahit na may Leo na sa tabi ko. Chin, hindi ko na natapos ang second sem sa third year college ko. Dahil nabuntis ako ni Leo. Wala sa oras. At si Leo, biglang naglaho na lang basta na parang bula. Almost 4 years na rin ang nakalipas. At mag-aapat na taon na rin ang nakalipas. Magfo 4 years old na rin ang baby boy ko. Oo, isa na akong dalagang ina. At hindi naging madali ang sinuong kong kalbaryo dahil tinakwil ako ng mga magulang ko. Lumayo ako at napadpad sa Cebu at nakapagtrabaho bilang assistant manager sa internet cafe na may malaking restaurant. Kasakasama ko din ang anak ko dahil stay-in ako sa work. Until dumating ang isang hapong tag-ulan. Nung may pumasok sa cafe na basang-basa kahit naka-raincoat. Nung hinubad niyang raincoat, napatitig ako sa kanya na parang kilala ko siya. Sabi ko sa isip ko. Siya din ay natulala saglit. Medyo ngumiti. Sabay sabing, 2 hours lang miss. Itinuro niya ang computer number 6. Doon na lang daw siya uupo. Ang computer number 6 nasa dulo. Malayo sa desk ko. Kahit may mga malapit namang bakante. Ako naman parang nataranta na di alam ang gagawin. Hindi dahil sa gwapo siya, moreno, magandang tindig at parang atleta na ang katawan. Kundi dahil bumilis ang tibok ng puso ko that time. Napapailing ako na kung saan ko siya nakita. Pero bigla akong napa-OMG when I realized na siya si Peter. Ang ex-boyfriend kong pinagbintangan kong bad guy. Ang ex-boyfriend kong pinagbintangan ko nung nagnakaw ng sling bag ko. Ang dating Peter na payat at negro pero matalino noon. Ngayon ay sobra ng gwapo at matipuno. Hindi na siya tulad dati na maitim. Ngayon ay tama lang ang pagkamoreno niya. Imagine niyo na lang si Ariel Rivera. Oh my gosh, oh my gosh.
wala na akong bukang bibig kundi oh my gosh. Sobra akong na-conscious at di na mapakali nun. Murag gusto na ako patio ng kuryente para mag-blackout og mutago ko. Para muuli na pud siya. Hindi ko lang sure if nakilala niya pa ako. Iba na kasi mga itsura namin, nag-mature na. Pero mas naging maalaga sa pangangatawan sa mukha. Ang bilis lang ng 2 hours pero ako, mura jud og naengkanto. Kay di ko makatanaw niya while nagasukli ko sa iyang bayad. Alam ko tinitigan niya ako nun. Pero nakayuko lang ako, kunyari bisi-bisihan. Until nag-out na siya. Long story short, di na ako nakatulog simula nun. Iniisip ko siya lagi. Sabi ko, if siguro, hindi ko siya inakusahan na magnanakaw. Hindi ko pinagmukha sa kanya na isa siyang bad guy. Siguro kami pa. O kaya'y kami ang nagkatuluyan. After a week of sleepless nights, Sabado, bumalik siya. At that time, hindi na siya tumitingin sa akin. Ako naman ang gustong agawin ng kanyang pansin. Naulit nang naulit ang pag-i-internet niya or pag-i-internet niya sa cafe. Pero hindi pa rin kami nagkakausap. Until one day, habang nagbabayad siya, nagtanong siya. Nabasag ang katahimikan. Sabi pa niya, wala mo'y guard diri? Ha? Nagulat pa ako. And then sabi niya pa, dapat may guard mo diri para dili mo makawatan. Yun lang, at bigla na siyang umexit. Ako naman natulala pa din. At nang mahimasmasan, naisip ko na nagpaparinig ba siya sa akin? O nang aasar? O concerned lang talaga siya? Pero bakit feeling ko parang may gusto siyang ibig sabihin doon? Para maalala ko siya? O parang bang pinapaalala niya sa akin na baka magduda na naman ako sa kanya o baka may mawawalan sa cafe at siyang pagbibintangan ko. Nakakatawa. Ewan ko ba, Chin, ba't ganun ang naisip ko? Gusto kong mainis sa kanya na ewan. Pero paano kung babalik naman siya at wala na naman akong masabi? Ano bang gagawin ko? Tadhana ba ito na pagtagpuin kami ulit? Nalaman ko na isa na siyang math teacher sa school na malapit lang sa aming cafe. Of all the places, bakit dun pa? Balita ko, wala pa siyang asawa. Pero hindi ko sure if may girlfriend na. Basta naging instant stalker ako. At ramdam ko ang kilig whenever mag-i-internet siya. Di ko lang pinapahalata. Pero at the same time, kilig na guilty. Dahil hindi pa ako nakahingi ng sorry sa kanya. Kaya ang puso ko ngayon umaasa na naman sa kanya. Kaso lang, pag naiisip ko na may anak na ako, agad kong pinapatay ang hallucinations ko sa kanya. But the more I tried to forget him, the more I realized na I really, really love him. And I missed him na sobra. Papatawarin pa kaya niya ako? Kung gayong ang tingin ko sa kanya nun ay isang bad guy. At ang pakiramdam niya nun, itinuring ko siyang isang magnanakaw at isang bad guy. Sana sa pangalawang kwento ko, maibabahagi ko ulit kung anong mangyayari sa aming dalawa. I'm still hoping na magkabati na kami at makapag-ask ng forgiveness sa kanya. Until here, maraming salamat po sa pakikinig. Always ang inyong Kamax.
Elish. And requesting for the song Bad Guy. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.